37 tao ang nasawi sa Resorts World Manila noong Biyernes matapos masuffocate sa sunog na sinimula ng suspect bago ito nagpakamatay. Pero bakit nga ba hindi agad nakalabas ang mga nasawi? May unang balita live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Susan, nagbabalik tayo dito sa Resorts World Manila kung saan closed for operations pa nga itong mismong Resorts World habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Isa sa mga pangunahing nag-iimbestiga sa puntong ito, Susan, ay ang Bureau of Fire Protection dahil tulad nga ng tanong mo at siguro tanong din ng marami sa ating mga kababayan, paano nangyari na 36 na tao ang namatay dahil sa suffocation o sa nalanghap na usok? At sa puntong yan, Susan, kausapin natin ang kinatawan ng Bureau of Fire Protection, si Fire Chief Inspector Ian Manalo, tagapagsalita po ng BFP. Sir, good morning, welcome po. Good morning, welcome din at saka magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay. Ito po yung tanong natin, diretsuhin na natin. Ano ho ang nangyari, bakit 36 ang namatay dahil sa suffocation? Oo nga, nakakalungkot pero malamang kasi yung pag-iisip ng tao na instead of safety ang kanilang isipin kasi prominent ngayon yung yung mga massacre. Okay. At yung pag-iisip nilang gano'n na magtago yun ang nakapagpigil sa kanila, naghinder sa kanila para tumakas dahil sa sunog. So anong nangyari po, hindi na sila makahinga dahil sa usok, pero napigilan pa rin silang lumabas dahil sa takot sa gunman. Oo, more likely. Kasi alam mo according din sa aming mga bumbero, kinakatok nila isa-isa yung mga kwarto at from the inside nagsasalita sila ng sasabihin nila sa bumbero po ito, hinihingan pa sila ng ID. Actually, parang takot talaga sila na magbukas ng pinto. Kaya napilitan sila magtago doon. Akala nila pwede na, sapat na yon. Imposibleng mangyaring hindi sila lumabas parati namin ginagawa yan sa mga fire drill namin. Apparently yun ang nangyari. Kanina po nag-uusap kami ni Chief Inspector Manalo, nabanggit po niya sa atin na 24 out of the 36 na namatay sa suffocation natagpuan sa second floor. Paki-describe nga po yung layout ng second floor at paano sila na-trap doon. May mga exits naman po siguro, marami naman lagusan doon. Paano nangyari? Because of the fear nga Malamang nagtago sila kung saan-saan Siyempre, may armado, so natagpuan po sila sa dalawa, basta sa mga kwarto-kwarto sila, ganun ba? Sa mga secluded spaces doon sa area na yon, sa second floor. Doon naman sa fifth floor, sa kanya-kanyang kwarto. Okay. Yun ang nangyari doon. Sa ngayon naman po, questions are being raised dito po sa pasilidad, sa fire, sprinklers, sa fire exits. Ano ho ang nakita ninyo so far dito sa inyong isinasagawa investigasyon? Lahat naman yan under investigation pa. Okay. Ang malaking bagay dyan, hindi pa yung fire sprinkler system yung smoke evacuator system. Ano po yung smoke evacuator system na binabanggit nyo? Maglilimit nung contamination ng smoke doon sa area na dapat yun i-maintain hanggang 1% lang. Hindi pa pwedeng lumagpas yun para naman nakakahinga pa rin ang tao. Yun ang tinitignan namin maigi kung bakit, kung gumana o kung meron ba. Titignan pa natin yan. At this point, wala pa po tayong nakikitang kakulangan, paglabag, ang mismong gusali? Wala pa kaming definite na statement dyan. Basta under investigation lahat. Siyempre, paglabas naman ng final investigation report, nandun nyo kung ano-ano yung mga wala. Sir, nakita natin sa CCTV, nagsunog siya ng gaming table, nagsaboy ng gasolina at sinunog ang carpet. Anong klase ho ba? Ito po ba ay mga talagang mausok na mga materyales? Itong halimbawa, carpet? Opo. Talagang magpuproduce yan ng maraming usok. Talagang pag nasunog yan, usok talaga yan. Yun nga lang, nakakalungkot na ako nakikita ko maapula naman kagad yun. Ang problema talaga yung smoke. Yun talagang kaya nga nagkaroon ng puro suffocation ang naging biktima. Diba? Nagka-problema po ba ang ating mga operatiba sa pagresponde? Sa pagpasok, sa pagkuha ng mga pag-rescue? Hindi sa pagkuha ng rescue, nagkaroon ng problema. Pero doon sa pagpasok, hindi naman. Nadali naman kami nakapunta doon. In fact, na-under control din naman namin kaagad yan. Kaya lang din hindi ma-under control kasi yung nagkokos na sunog, mobile hindi ba? Okay. Pwedeng na-contain na namin sa isang area, yung pala nandiyan pa siya, tapos mag-ano. Kaya inabot ng ganong katagal. So gano'ng katagal po officially ang naging sunog dito? Simula 12:31 hanggang 9:56 ng umaga, hindi ba? Okay. 12:31 ng madaling araw, ang haba noon, almost 9 hours mahigit. Yun na nga, kasi nga mobile yung gumagawa ng sunog. Pero kung
nasunog yan at nandun na kami, madali yan. Kaya lang, mobile siya eh. Kaya hindi namin na-declare kagad na under control. Nung malaman, nung 9:56, tsaka palang nalaman namin wala na. Kaya mapa-fire out namin yun. Fire Chief Inspector Ian Manalo, maraming salamat po. At of course, ang buong sambayanan ay interesadong malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari dito sa trahedyang ito. Salamat po. Maasahan niyo po kami na talagang we will be putting it on the table. Talagang investigation. Maraming salamat. Yan po muna ang unang balita mula dito sa Pasay City. Balik muna tayo sa studio para sa iba pa mga balita. Maraming salamat, Ivan Mayrina.